Mga ka-Bravo, live tayo ngayon sa DWBL 1242 kHz AM. Ito pong Radyo Bravo, ang inyong lingkod, Nep Castillo, dito sa ating programang Tapatan sa Tanghalian. At ngayon ay makakasama natin ang isang tumatakbong senador at kilalang singer. At ngayon ay isa ng abogado, walang iba kundi si Attorney Jimmy Bondoc ng PDP Laban. Sir, magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang hapon po sa inyong lahat, Sir Nep, at sa inyong mga taga-pakinig. Opo, una, Attorney, saan po ba kayo nung kahapon, nung inaresto, lumabas itong warrant of arrest ng ICC at sinalubong ng CIDG si former President Rodrigo Duterte doon sa NAIA? Nung nangyayari po yun, kasalukuyan kaming nagkakandara pa sa airport umuwi dahil lahat po kami ay nanggaling sa Hong Kong kasama ni PRRD. Oh, Pero okay. hindi naman kami lahat ay kasali sa mga private plane. Opo. Kasi commercial flight po kami. So hiwa-hiwalay. Yung iwalay ka, kanya-kanyang kuha. All on the same day, ano? Yes. Pero siyempre po sila Senator Bong, mauna yan, meron silang mga kwan, ano? Opo. Pero kami po, in fact, gumastos kami ng konti para mapaaga ng kahit ilang oras lamang yung pag-uwi. Pero pagdating po namin, medyo patapos na yung mga kaganapan dahil gabi na eh. Ayun. Nevertheless, habang kahit po nasa ibang bansa kami, nagbubuo po kami ng mga legal argument. Kami po mga abogado sa PDP. Ayan, opo. Attorney Jimmy, alam namin na kayo ay miyembro ng PDP Laban at isa sa mga senatorial candidate. At alam namin na kayo ay isang abogado rin. Pag-usapan natin, sir, ang legal legal na aspeto nitong kaso. Ano muna ang masasabi nyo regarding dito sa pag-aresto, dahil marami nagsasabi na mga abogado din may alam sa batas na ito ay isang illegal o wala sa ayos na pag-aresto. Ano masasabi nyo dito, Attorney? That is completely true. This is a illegal arrest. In fact, ang gusto ko po idiin, ako lang po nagsasabi nito, I'm not speaking in behalf of anyone. Okay. Para sa akin po, extraordinary rendition ang naganap. Sa international law po, yung extraordinary rendition o rendition na lang po, ay parang isa pong uri ng pagkikidnap, pero hindi siya karaniwan. Extraordinary nga eh. Dahil ito ay committed by a state, no? Na para kunin ang isang tao sa isang bansa without the proper legal processes. Kidnapping siya by a state, no? Yung rendition. Para sa akin yan rin. Yun pong pinag-uusapan ng mga abogado na illegal yung arrest. Tama po yun dahil hindi po dumaan sa ating competent judicial authority yung warrant na yun. Pero ang problema ko po sa argumento na yan, no? Kasi ayoko pong paabutin dyan ng argumento dahil second step na yan. Yung first step pa lang is walang jurisdiction ng ICC. Kaya hindi man lang natin dapat binabasa yung mga aresto na yan o kung ano man. Wala silang jurisdiction sa atin. Hindi man lang dapat pinapansin yan ng ating gobyerno. Okay. So, kung naalala po ninyo, nag-issue din ang ICC ng warrant of arrest laban kay Russian President Vladimir Putin, ganoon din kay Benjamin Netanyahu. So alam natin yung Russia ay hindi member ng ICC. So bakit siya nag-i-issue ng hindi miyembro? Yes, because President Trump has already exposed the ICC as a politicized body. Hindi po yan parang mga rant lang ni President Trump. No? Po ang nag-identify sa ICC as being politicized by certain individuals. Bagamat maganda po ang adhikain ng ICC, meron din pong, kung sa Pilipinas may corruption din dyan. Yes. At yan po ay politicized to advance the interest ng ibang mga bayan. So halimbawa, pag kalaban nila sa politika si Pangulong Duterte,
O, di ipahuhuli nila. Kaya nga, huwag na natin pag-usapan kung member state pa, kung state party o hindi. Wala naman po silang pakialam. O, huhulihin at huhulihin nila ang gusto nilang hulihin. Kung sa bagay, ang US, Russia at China, hindi miyembro nito. Anyway, ang pag-uusapan naman... But they are permanent members ng Security Council. Yes, oo. Ng yun UN. nga. Oo. Pero bakit kaya hindi nila naisip, no, na mag-join dito? Anyway, umalis na tayo sa... Ayaw nila. Oo, umalis na tayo sa Rome Statute. Ang problema, attorney, dahil ang sabi ng ICC, okay, nung umalis kayo, wala na kaming jurisdiction, pero bago, including daw yung yung during the reign pagka-mayor ni President Duterte sa Davao ay kasama daw doon sa crimes against humanity. Yes, that is a wrong argument, no? Kasi po, kahit saan pong batas na similar sa ating democratic laws, no? Jurisdiction is vested by law. Okay. Batas ang nagbibigay ng jurisdiction, no? The authority to try and to hear. Okay. Alright. At ang nakalagay sa batas ng Rome Statutes, no, na para magka-jurisdiction, dapat magkaroon ng investigation referred to the pre-trial chamber. Doon nag-a-attach ang investigation. Hindi po kung kailan na-commit yung crimes. Otherwise, di pwede nilang sabihin, di itatry ka namin dun sa mga pagkapatay kay Magellan. Kung sa bagay. Diba? Kasi, wala na tayong time limit, ganon. Correct. Ang point po is, when does jurisdiction attach? Kahit saan pong proseso sa ating mga hukuman, ang laging tinatanong, kailan ba nag-attach ang jurisdiction? At ayon sa kanilang batas, sa Rome Statute mismo, mag-a-attach yan pag nag-investigate na or na-refer for investigation sa pre-trial chamber na nangyari po noong September 2021. Pero wala na tayo sa ICC effective March 2019 pa lang. Masyado pong malayo. Kung baga ang they slept on their right, no? Natulog sila So wala. Pero parang sinasabi niyo, attorney, na nangyayari din ito sa mga local courts natin na minsan ay dinideny ng isang local court dahil wala sa kanilang jurisdiction ang isang kaso na fina-file sa kanila. Opo, sir. Kasi po, sir, napakabigat po ng konsepto ng jurisdiction. Because ang isang kaso, kahit gaano po kaganda ang paglilitis, kung gaano kaayos, pagdating po sa dulo, pag biglang nakita ng korte, kahit umabot ka sa Korte Suprema at nakita nilang walang jurisdiction, mura lahat ng pinag-usapan ninyo. Ayun. Yan po ang jurisdiction. Kaya ayoko na pag-usapan yung arrest, ganon. Okay din, no? Magandang pag-usapan para matuto tayo. Ayoko lang po malinlang tayo at maligaw tayo sa usapan. Iisa lang po ang dapat isipin natin, walang jurisdiction ng ICC sa atin. Alright. So, ano po ang plano ng PDP Laban? Dahil siyempre, siya ang inyong chairman, kailangan siya sa kapangampanya ninyo. May pag-uusap na ba kayo kung ano yung susunod na hakbang ng inyong partido, Attorney Jimmy? Siyempre po, meron. Hulaan na lang nila kung ano ang susunod na hakbang namin. Ayan. Attorney Bontoc, sir, pag-uusapan natin, tawagan namin kayo uli, kulang lang tayo ng oras, pag-usapan naman natin yung may kinalaman sa inyong kandidatura bilang pagka-senador. So, susunod na pagkakataon, Attorney Jimmy. Maraming salamat po, Attorney Bontoc. Saka na po yan, pauwiin nila si PRRD muna. Ayun. Alright. Salamat po. Okay. Salamat po. God bless you, sir. Salamat po. Yun po, si Attorney Jimmy Bondoc, ang isa sa mga senatorial candidate ng PDP Laban, at napag-usapan namin ang legal na aspeto ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte.